Karong adlaw ang unang Domingo na sad sa bulan sa Nobyembre na hapit na gyud maupos ang 2024. Gamay na lay kulang. Pila na lang gyud ka mga adlaw. So this morning, to kay daghan tag buluhaton, di ko maglangan para isgutan nato ang pulong sa Ginoo. I would like to share to you this morning about living example. Sa diyang to ako sa appeal sa atong national conference together with our team. Doon ay more or less 46 nga gikan sa atua nga nanimpad dito sa Manila para makadawat og mga pagdasig gikan sa ato mga national ug international leaders ani nga pananahon nga atong ginabuhat. Anya dito as I was listening to every preaching, dunay gadagan sa akong huna-huna ba o sa akong kasing-kasing kalabot sa mga issue nga kinahanglan gyud masabtan nato isip mga anak sa Ginoo. That's why one of the things nga nagdagandagan sa una-una ba as I was listening to the preaching is about us as children of God to be a living example for other people to see or to follow. That's why I believe with all my heart that there is a calling. Kita tanong yung calling. Ikaw nga naa dinhi doon na kay tawag nga gikan sa Ginoo. Unya kana nga tawag nga mahimo kang ihimplo sa uban. Liay mo katawad, ina-example daw ka, brad. Sis, example daw ka sa uban. Wala ta gipili sa Ginoo para mahimo lang tang ordinaryong tao sa tibok natong kinabuhi diri sa kalibutan. Kundili, ginasangkapan ta sa Dios para mahimo tang ihimplo sa uban. Ha? Sa atong panahon karon murabag hanap na kaayo nga makakita kag mga tao ba nga nindot ang gawi sa kinabuhi. Nga kana makaingon ka ba kinisya gyud ang angayan sundon og sundogon. Ano bitaw? Tungod kay karon daghang mga tao nga maay kay manulti. Maayo kayo mo ladlad sa ilang mga plano sa kinabuhi. Pero ang ilang gawi sukwahi. Kana bang ginaingon sa uban nga ang ilang matang sa kinabuhi dili parehas sa ilang ginasulti. No? Muna nga ako nagtuo with all my heart that we people of God, we have a calling to live as an example for other people. That's why our objective this morning is to help every one of us understand deeper the value of living a life pleasing to our God. Not just for our salvation, but for the salvation of those people who are looking at us. Nakuha na to? Muna nga atong tumong sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo karong buntaga para kitang tanan ikaw ga ko matabangan nga masabtan nato sa laom gayud nga paagi unsa ka importante ang pagkinabuhi nga kahimut-anan sa Dios aron makabaton kitag kaluwasan ug maluwas usab kadtong mga tao nga naglantaw kanato. Amen. Atong basahon ang atong scripture. 1 Timothy chapter 4, magsugod ta sa verse 12, hangtod sa verse 16. At tagaay kog New Living Translation nga basahon. 1 Timothy chapter 4, magsugod ta sa verse 12. Kana, ingon niya, don't let anyone think less of you. Ayaw tuguti nga naay magtanaw sa imuha nga baba ra kaayo.
ang ilang panlantaw sa imuha. Ayaw sugot ana. Nga murag wa ra ka ba? Murag kag way bili. Ayaw sugot ana. Kay sa Dios ikaw bililhon kaayo. That's why ingon ang Bible, don't allow anyone to think less of you because you are young. Now this is talking not only physical, physically young, but even spiritually young. Huh? So ayaw sugot nga dunay maghuna-huna kanimo nga ubos ra tungod kay bata pa ka. Bata pa ka physically or bata pa ka diha sa Ginoo. Ingon niya dinhi, be an example. Kita tanan mo sunod. Be an example. Can you underline the word? Be an example. Anong gusto nako palinyahan na kay diha nato gikuha ang atong pagpamalandong sa pulong sa Dios karong adlaw. Ingon siya, be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, in your faith, in your purity. Daghan o. Daghan ang area nga giingon dinhi nga unta mahimo kang ihimplo sa tanan. Sa unsang paagi, sa imong pagpanulti, sa imong matang sa pagkinabuhi, sa imong paghigugma, sa imong pagtuo sa Dios, ug sa imong kaputli isip anak sa Ginoo. Verse 15, ingon niya, give your complete attention to these matters. No, bugat kayo ang pagkasulti. Munang ayaw lamu-lamua. Tutukin ni siya. Unsay gusto sa Ginoo nga tututukan. Ingon niya, give complete attention to these matters. Unsa ning mga matters? In what you say, in what you do, how you live, in your love, in your faith, in your purity. Give special attention to these matters. Now nga nang gisugyot yun ni. Nga ato ginintutukan pagkaayo kay daghang mga Kristiyano karon wala katagad aning mga butanga, gapasagad lang sa pagkinabuhi. Kauna-una lang siya Kristiyano pero pataka lang ang pagpadagan sa iyang kinabuhi. Dili siya example. Are you following? Kasi imig paminaw ani nga mga punto. Dili ni exactly mo giwali dito pero gadagan sa una-una nga maudi ay nganong daghang mga Kristiyano walay harvest. Mao day daghang Kristiyano dili makakabig og kalag kay dili siya example. Hello. That's why ingon ang verse 15, give your complete attention to these matters through yourself. Ingon siya, through yourself into your tasks so that everyone will see your progress. Oh, ihurot yun ang imong kaugalingon sa paghimo niini nga responsibilidad. Aron ang mga tao sa imong palibot makakita nga ikaw ni uswag. Amen? O ingon siya sa verse 16, keep a close watch on how you live. Bantay pag-ayo ang imong pagkinabuhi and your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation. Now listen, ingon siya dinhi, magmatinud-anon ka sa mga butang nga insakto para sa imong kaluwasan o sa kaluwasan sa uban nga naminaw kanimo. Muna dinhi, makita nato, dili lang importante ang pagwali, kundi ang pagkinabuhi sa imong ginawali. Amen? Hallelujah. Sa Bible, as I was reading, duha lang kabeses na ko nakita, tulo kabeses na ko nakita ang word nga model. The same word ni siya sa example. Model or example. Parihara, igagaw ra na sila.
Pero kining word nga model, 3 times na ko nakita sa Bible, unya, ginagamit ni siya pahinungod sa atong Ginoong Kristo as our model. Are you following? So pag may model, dili ikaw, dili ako, pwede ana, ang Ginoo. Munang word nga model, 3 times siya gigamit, nga pahinungod sa atong Ginoong Kristo as the model of our faith, as the model of living for God. Pero ang word example, nakita na po sa Bible 22 times. It was used for someone like you and me to be a living example for others to see. So ang word example, gigamit na para sa ato, para sa imog sa ako, nga mahimutang panag-ingnan sa uban. Oh, kung ikaw mama, mahimo kang panag-ingnan sa imong mga anak. Kung ikaw bana, mahimo kang panag-ingnan sa imong mga anak. Kung ikaw managtiayon nga Kristohanon, mahimo kang panag-ingnan sa imong kasilinganan. Kung ikaw estudyante, mahimo kang ihimplo sa imong classmates. Kung ikaw trabahante, mahimo kang ihimplo sa kaubanan nimong trabahante. Kung ikaw negosyante, mahimo kang ihimplo. Ang imong timbangan insakto. Ano bitaw? Hello? So kanang word nga example was used 22 times in the Bible concerning someone like you and me to be a living example for others to see. Now listen to this. Being a living example is one of the many challenges that we Christians should become. Usa sa dako kayo nga hagit sa ato nga mga Kristohanon, kanang magkinabuhi ta nga mahimong ihimplo sa uban. Oh, dako ni nga hagit. Nganong gitawag na tug hagit? Kay dili tanan mo salir ani. Dili tanan pwede ani. Dili tanan makahimo ani nga mahimo siyang ihimplo sa ubang mga tao. Oh. Muna karon sa atong nasod sa Pilipinas, daghang mag-uwali, di ilang tanan ihimplo. Di ba? Nayuban niya, magsinumbagay na lang kung halos, kay maglalis sa iyang tinuuhan, ilalis niya sa uban. Tama ba? Magsinumbagay? Oh, mag-ininsultuhay? No? Wala gyud ko makakita nga gidasig ta na sa Ginoo nga insultuha ang uban, patsa ang uban kung di niyo parehag tinuuhan. Bisan gani ang kaaway, patagaan pagtubig, pakaunon pa nato. Mo na isugo sa Ginoo sa ato. Kay lagi ang gusto sa Dios mahimutang ihimplo, maayo nga ihimplo sa ubang tao. Amen. Hallelujah. That's why being an example to others, being a living example to others is one of the many challenges that we Christians should become in order for us to experience great harvest. Aron kita, mahimong mapuslanon, mahimotang produktibo, mahimotang epektibo nga Kristohanon samtang niya pata sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung ang atong kinabuhi, mahimong ihimplo sa uban. Na atong isa-isahon, dalion lang nato, pero atong isa-isahon gyud ni. Sa di nagingon ng Bible, be a living example. Be an example to what? Mahimutang ihimplo sa unsa. Una, ingon niya din in what you say. Isulat palihog. Sa imong pagpanulti. Now, in what we say, is all about our talking habits. Kana bitaw atong pagpanulti, usaday na sa atong lantawon pag-ayo. This is one of an important part of living as an example to others in what we say. Ingon din Matthew 12 verse 34. Ingon siya. Sige, paspas Matthew 12 verse 34. Nag-ingon siya,
For whatever is in your heart determines what you say. No? Naman ay murag medyo murag sabay na ginik kasuko ni pagkasultiha. You proud of snakes. How could evil man like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. So kanang second line akong giingon nga kung unsa ang naa sa atong heart mo na mo gawas sa atong baba. Mo na to know better way who this person is, just listen to his words. Listen to what he say. Because the words, mga pulong nga yang ginasulti, gikan na sa kasing-kasing. So, manaingon sa Bible, our words demonstrate what is our heart. What our heart is. Ang atong pulong, gapasundayag na kung unsa ang atong kasing-kasing. Mao nang pangutana karon. How do we talk? How do we talk? Unsa man ka kung ikaw manulti? Are we sarcastic? Kana bang harsh? Kana bitaw manulti? Are we complaining? Christian ta, sige nagbagulbol. Ano bitaw? Are we telling lies? How you talk? What's the manner of your talking? Are you gossiping? Are you cruel in your comment to other people? Ano ito? So, ang nature ba sa atong pagpanulti, usan na sa kabahin ba nga kinahanglan atong tutukan pag-ayo aron mahimutang ihimplo sa uban. No? Appeal di ay ang pagpanulti. Someone said, if you cannot say nice about someone, then don't say anything at all. Gwapo kay pagkasulti ba isa? Isa, kung dili man ka makasulti og nindot anang tawhana, ayaw na lang og sulti. Buti pasabot ani nga author, kung doon na may nindot kaayo nga matang sa pagpanulti, kanang atong isulti ang maayo. Amen. Amen. Hallelujah. That's why we need to be careful in what we say and how we say it. So dili lang ang what, ang how pud. Huh? Inumdum ko atong bata nga nagpadala og suwat sa iyang mama sa probinsya. Ingon siya siyang suwat kay nang eskwela man siya sa syudad. Siya, ma, tagay kog allowance kay wa na ko'y makaon dinhi, daghan pa ko og kanang palitunon nga mga material sa school. O tingbayad na pud sa akong boarding house. Tagay ko padali ko kwarta kay kinahanglan kayo nako. Unya kay mama di man kabasa. Wa lagi tawo nag-uma para mapaeskwela yang anak kay pangandoy magyud na sa ginikanan, no? I-shoot niya ang tanan niyang pagpaningkamot para lang mataga ka og mao ng iyang mga anak. Kasagaran sa ginikanan, nga usay nakabsan ta ba sa oportunidad nga makaeskwela bitaw tungod kay ato pong ginikanan wala po'y panlantaw nga tarong sa tuwa samtang na nagpo ta. Ano bitaw? Walang daghan sa to, pipila sa to, wala tay nakabot nga mga profesyon o grado sa kinabuhi. Mao nang hangtod karon gaungot ta sa mga level bitaw nga ang kahimtang challenging kaayo tungod kay wala man tay nindot kay nga kinaagman. Ana bitaw? Unya, pero bisan pa ana, gusto nato nga dili mapariha ang atong mga anak sa ato. Gusto nato nga ang atong mga anak kanang muangat sila sa kinabuhi. Dili nato gusto nga muagi sila sa atong naagian. Kay lisod ang atong naagian. Usa na sa akong commitment sa Ginoo, Lord. Kung ako na'y maminyo, Lord, di ko musugot nga akong mga anak muagi sa akong naagian, sa akong pagdako. Kay perting lisura yun. Lisod kayo. Among kinabuhi. We were very poor. Lisod yun kayo. Muna nga,
Tungod kay kining nanay, di ka mo lumabasa, ito siya sa silingan, Ter, ibasa ra ko palihog ang sulat sa kong anak, bi. Kaya di mo ko kabaloon sa gisuwat niya din, ha? Yan nagbasa kay ka namang, ang tribo bitaw ka ng hiningka, hiningka. Mama, tagay ko diri ko allowance. Wala ko ikaw, no? Daghang ko palitonon, kung sa eskulahan. Unya, hapit na po kong bayad sa akong boarding house. Di naminaw ang niyang mama. Grabe sa ning bataw, Mau pa'y mangayo, maningka pa. Di, bugat kayong dughan sa mama. Ambi ng suwabi. Grabe sa ning bataan, Mangayo, maning allowance, masuko pa. Ya, di magyun makontinto ang mama. Siya ka, ngita siya lang, sister, ipali kong basa aning swats kong anak. Unyang nakabasa ko ron, kay kana bitong tribong kanang soft kay manulti. Kanang mga hinigay nun, bulanon, presbubuyo, soft kahit. Si Brad Pilmar, walang dis Brad Pilmar, about unsa ng tribo na siya. Pero soft kay manulti ba? So gibasa karon siya, ma, tagain taong kong allowance, kaya wala ko'y kaon diri. Siya, aw ka na! Mangayo man di ay. Ano ba? So makita ni mo nga, di lang di ay ang unod sa gisulti, kundi giunsa pud pagsulti. Importante di bantayan nato. Kay bisan unsa kaundano ng atong gisulti, pero ang pagkasulti, murag mamaak. Muipikto na sa atong pagkahimong maayong ihimplo sa uban. Nasundan ninyo? So, that's why we need to be careful in what we say and how we say. Because if we are not careful in what we say and in how we say things, people listening to us misquote us or misunderstood us or twist our words and make it mean something totally different. Nakabantay mo? Nga na mga panahon nga gasulti ta, unya ang naminaw sa tuwa, gi-misunderstood niya ang atong gistorya. Paningkamot mo, Brad, kay para unsa, para nindot. May mangkakay, hayahay ka. Ano ba? Ma-misunderstood bitaw ang atong ginasulti. So munang bantayan nato kay usahay, dili lang i-misunderstood, i-misquote. Kana bang ilang gamito ng imong gisulti, ya di mao ang kahulugan nga bot nilang ipasabot sa imong gipasabot. Unya gamito nila ang imong ginasulti, nga mura ba ang gipasabot, lahi kaysa imong bot ipasabot. That's why the Bible said, be an example in what you say. Muna yung una. Amen? Hindi na ko makadugay ani kay akong nasabtan kasabot na taani nga usan ni sa atong bantayan. Kay kini, kung di nato ni siya bantayan, magpataka lang ni siya. Nga usan ni sa hinungdan, nga nung daghang Kristiyano, dili epektibo, dili siya panalangin, dili siya example sa uban. Amen. Sagdil lang ko ninyo, kay naani magyud ko. Uy, inaana ka, pero Christian naman ka. Di ba ang Kristiyano mausab? Kung sa ingon sa 2 Corinthians 5:17. Ibutang ragod palihog ang NLT. 2 Corinthians 5:17. Tanawa ang ingon sa Bible. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun. So ang usa ka tawo diay sadyang mahimo siyang Kristiyano. Mabag-o siya. Mabag-o. Kung ang lisod is pilingon, kung moingon ta Kristiyano ta, unya nga itong kinabuhi, wala mausab.
Tama? Kaya ingon sa Bible, pag Kristiyano na ka, mahimo kang bag-ong tao. Ang karaan nga gawi, wala na. Bag-o na ang makita sa imong kinabuhi. Ang pangutana, na bag-o ba ta? Hello? Hinay maning amin. Nabo ko ka istorya. Sige ko gunahon na, as I was attending the conference, sige ko gunahon na ba, bitaw yun, no? Kung di yun nato, yun tutukan pag-ayo, ang atong paagi sa pagkinabuhi. Mahimutang babag sa mga tao nga di sila makaduol sa Ginoo. Kay kita dili man ta ehemplo. Tama? Unsa man di ay ng mga Kristiyano diha sa PCC, oy, mga badlungon man kayo. Ano bitaw? Kani sample lang ning pagkasulti ha, kay di ni tinuod. Kay ang tinuod kutob sa tao nga makasulod dinhi makatsinati sa hikap sa Ginoo. Nga mo resulta og kausaban sa kinabuhi. Muna nga wala pa ko halos nakita ba nga pisisyan nga nagpabilin nga palahubog. Wala. Oh, ang ako makita mabag-o gyud mausab. Makita na ko ang mga luha sa mga mata sa da magtestimony sila. Yung sila salamat ko sa grasya sa Ginoo. Ako pastor dili ko nani sa una ba. Pero karon itabangan ko ni Lord. Ano itaw? Gwapo kay nga mga testimony. Oh? Tanawar ko ng tapad nimo. Tutok ang mata, tanawar ko, no? Lahi na siya karon kaysa sa una. O tanawa. Ingna siya, tama ba nang gisulti ni Pastor Brad? Amen? Atong palakpakan si Lord B. Bro, seryoso man ta kayo. So, unsa ang unang area sa atong kinabuhi nga kinahanglan mahimot ang ehemplo sa uban? In what we say. Amen. Ikadua, in the way you live. Balik sa verse 12. In the way you live. Tama ba? Oh, in the way you live. 1 Timothy 4 verse 12. So yun eh, pag mo yung tag the way you live, this is all about how we conduct ourselves or how we behave as children of God. Muna how you live. It's about how you run your life. It's about how you behave as children of God. How you conduct yourself. Muna siya in the way you live. Kinal mahimutang modelo. Why? Because whether we like it or not, people around us are watching to see if we do what we say. Ako ang usbon. Nganong usapod sa atong bantayan pag-ayo ang atong gawi sa kinabuhi. Giyon sa nato pagpadagan ang atong kinabuhi kada adlaw. Nganong kinahanglan bantayan po nato na how we live, how we conduct ourselves, how we behave as physicians. Nganong kinahanglan bantayan nato na tungod lagi kay whether we like it or not, musugot makag sadili na ay mga tao gatanaw sa imo. Bisag naara ka diha, naagi magtanaw sa imo. Dili ka tagulilong nga di ka makita sa uban. Makita gyud ka pirmi. Labi na dili nimo tagaag pili ang mga pagpaningkamot nga maplastar ang imong gawi sa kinabuhi. Muna pag ikaw Kristiyano, magpasagad ra ka sa matang sa pagpadagan sa imong kinabuhi, dili ka mahimong mayong ehemplo sa uban nga nagtan-aw sa imo. Muna nga sa kinabuhi, kitang tanan naatay fans. Naay mga tao baga tanaw sa ato. Labi na kung ikaw musugod nagsulod aning portahan na. Nanay mo tanaw sa imo, silingan nimo, parinti nimo, mga kailan nimo. Uy, Brad, nga na day ka diha anang simbahan nga way karatula ang tod karon? Mora ni ilado nga PCCC nga way karatula ang tod karon.
Daghan man siguro kamao na magbutangan ng karatula diri. Pag-volunteer daw mo para mabutangan nato na. Nakahimo na tag stainless nga karatula, PCCC, ang pagbutang na lang. Advertise lang na. What I mean is that, sa atong kinabuhi, na ay daghang mga tao gatanaw sa ato. No? Makita nila kung ginaunsa na to pagpadagan ang atong matag-adlaw nga pagkinabuhi. That's why the way we behave as Christian is also is not only about how we run our everyday life, but this is also about our lifestyle of decisions. Kana bitong pag mga tagpadagan sa kinabuhi, naglangkob pud ni siya sa ato mga desisyon kada adlaw. Kana mga desisyon bitaw ginabuhat nato matag karon ug unya. Meaning, the way we live, the way we behave as Christian is also about our daily lifestyle decision. Muna ang pangutana, may tungod sa atong pagkinabuhi, isip himplo sa uban, unsa ang klaseng desisyon nga atong ginabuhat sa tibok adlaw? Kumusta ang imong mga desisyon sa kinabuhi? Pag may kag-desisyon, yun sa unsay imong desisyon kalabot sa pagkonsumo nimo sa imong oras sa tibok adlaw. How you spend your time throughout the day. Sige ra mag-email hangtod mahapon? Sige ra tanaw og TV? How do you spend your time? Decision man na siya. Daghang, whether you like this or not, many people are observing you. Tungkol kay Kristiyano ka, ginatanaw nila, how you spend your time. Ano ito? Daghan na ito, wala ta kabantay rin, no? How we spend our time. How you spend your money. As Christians, how you spend your money. Ano ito? Oh, even non-Christians, maka-observe sila kung unsa imong ginabuhat pag naa kay kwarta. Oh. Desisyon na siya. Daga na sa kinabuhi. How you spend your money. How you handle your work. Kabantay mo, pag naa kay trabaho niya, Christian ka, ang ubang mga tao kauban nimo sa imong office mate, maka-observe sa imo ha. Pero meron mong interest sa mga opisina, kaya nahibawaan nila pisisiyan ka, lahi sila, allergy sila sa imo ha. Pero kung imong pantayan pag-ayo, ang matang sa imong pagkinabuhi, moabot ang adlaw, nga balihon sa Diyos ang sitwasyon. Kay mahimo kang panalangin sa ila. Oh. Ang Kristiyano, pag isagol nimo sa mga kasagarang kalibutanon, allergy sila, mulikay sila. Pero pag makita nila how you spend your life, how you decide on things, how you do your job. Pag makita nila, ma-impress sila. Kay naa sila makita nga naa sa imuha nga wala sa ila. Ano bitaw? Pag ikaw mo trabaho, seryoso ka, na kay insaktong output. Samantalang sila, painit try daghan. Mirinda lay, inig oras lay tanawang pirmi. Oy, ting mirinda na. Abtik kay mo gawas. Unya, wag yu probitso. Walay output. Walay productivity. Nya magrally ra ba dayon kay mangayog increase sa sweldo. Nya, imong trabaho, naatiman nimog ayo. Wanay dako kay nga challenge. That's why we Christians, we physicians, we need also to take care how we spend our day. Sa atong trabaho, ginaon sa atong pag-handle ang atong mga trabaho. How we handle our business. Pag ikaw magnegosyo, sugot ba ka nga ikompromiso? Ano ito? Kay bisang Kristohanon, dagang Kristohanon, basta negosyo na para makakwarta lang, ikompromiso niya. Ang iyang gawi, ikompromiso niya. Ang iyang kinabuhi. Muna daghang tao ga-observe. Uy, ayaw nang apila siya. Uy, kay Christian ba yan na?
Adiloy, sa una bitaw, giingnan ako sa tagaan siya, 300, sugot naman siya. O, ang ana gani, manang magproblema ta sa atong being an example to others. So how you spend, how you handle your work, how you handle your business, what kind of entertainment we enjoy? Huh. Ganahan pa ba kag sabong? Di na Pastor Roy, ay salamat sa Ginoo. Kay pag magkristohano na ta, lahi na ang mga butang nga gina-enjoy nato. Amen? Oh. Nang pangutana, do you enjoy reading Bible? Oh, 20 ra ka buk niyon. Amen. Hinay pa jud. Ga-enjoy ba ta magbasag Biblia? Ang ubang ingon nga, ganahan man gid unta ko pastor, oy di lang ko kasabot. Tinuod. Tungod kay nagdako muguta nga kalibutanon, ang atong utok kurap kaayo siya. Kurap siya sa sistema sa kalibutan. Unya pag magbasa tag Bible, opposite mangud siya sa atong naandan. Bantay mo? Opposite ba ang Bible? Opposite siya sa atong naandan nga pagkinabuhi nga atong nadak-an. Muna sa sugod, mag-struggle kita unsa ang pagsabot. Kay una, ang atong una-una, baliktad sa nasuhat sa Bible. Ang atong pagbati, baliktad. Kana lang mabasa ka, forgive your enemy. Kaya ay good niya. Nabukol ko niya. Sailoon ako siya. Mapasailon ako siya. Bukulan sa anak ko siya. Naanad bitaw ta nga manimalos. Muna pagbabasa tag Bible, di mo ko kasabot aning verse, Pastor Roy, baby, unsa di gibasa nimo, forgive your enemy. Ana bitaw, opposite mo ko ng Bible, pero as we go along, as we read and read and read and read the Bible, we will begin to understand what it means. Why? Because the Holy Spirit will help us. Oh, mga nasulat sa Bible, pag sugod o basa, di mo ko sabot. Sura sabton yun. Pero sa din, nabasa na ko ang tibok Bible. Nabasa na ko ang tibok Bible, pila ka beses, nahurot na ko basa ang tibok Bible. I come to realize, nakita na ko ang tibok nga picture. Unsang lihok sa Ginoo, gikan sa sinugdanan, sa wala panahimo ang kalibutan. Giun sa niya paglihok, hangtod na ni mga tao, hangtod badlungon ng mga tao, giun sa pagdeal ni Lord. Hangtod gipadala na gyud niya ang iyang bugtong anak nga mamatay sa krus. Aron kini mga tao nga wala gyud tinguha nga mag-alagad sa Dios, makabaton og pag-ila sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo. And I begin to realize nga mao din ni hinungdan nga daghang mga tao di gyud kasabot sa pamaagi sa Dios. Pero as I begin to read it and read it all over again, I begin to understand slowly what the word want me to realize. Ya every word nga akong masabtan sa pulong sa Dios niya ma-apply nako sa akong kinabuhi. Muhatag og kausaban sa akong mga gawi. Una karon, ga-insist gihapon ko gabasag Bible. Kay wala pa man mahuman si Lord sa ako. Daghan pa man gyud sa akong kinabuhi, kinahanglan pa mausab. Unang kinahanglan gyud ko magbasa sa Bible, kinahanglan ko mag-pray. Amen. Kinahanglan ko magdasig sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo kay dili man ko magkalayo sa pag-alagad kung wala ko'y ginabuhat para sa Ginoo. Kung muanhi lang ko diri kada Domingo, walay mahitabo sa akong kinabuhi. That's what many Christians are doing. Muanhi lang sa church Domingo, pagkahuman wa na siya, worldly na siya throughout the week. Yung sa pag-asa nato nga makaanitag nindot. Kung pila lang ka minutos ang atong ma-spend sa Ginoo. Throughout the week, wala na tagaw-na sa Ginoo. Ano bitaw? That's why, if we want our lives to be a living example to others, we need to check, we need to work out on how we live every day. So living our life every day is also about making decisions. So how you spend your time?
How you do your job. Ano mo na yung mga pangutana. How you work for the Lord. Na ba kay gibuhat para sa Ginoo? Gahatag ba kag special nga time para makigsulti sa Ginoo in a form of prayer? Ano bitaw? Now these are things nga basic kayo siya, but this is important. Importante kayo. If we want to see our life changing, we need to spend our time for God. Because nothing in this life can change us. Now listen, walay butang sa kalibutan nga makabag-o sa ato. Wala. Only God can change us. Only Jesus, only the Holy Spirit has the power to change us from glory to glory. Siya lang. Mabitaw nga, ang ngatang sa atong pagkinabuhi kada adlaw, mahimo na siyang ihimplo sa uban when we spend our time to God. Amen. Now listen to this. Non-Christians are quick to criticize you and me when our conduct and action as Christian are not Christ-like. Ang mga tao nga kalibutanon, dali kay silang makahukom sa atuwa. Kung makita nila, ang atong gawi, dili haom. Dili sama kang Kristo. Oh. Ingnonan ka, abi na ako, Christian ka. Oh. Sabi nagmaningil na kag utang. Utang nimo bayari. Abi na ako, Christian ka. Ano man Christian, di na maningil? Hello? Ang mga tao sa kalibutan, dali kay sila mohukom sa ato. No? Labinag, ang atong pagkinabuhi, dili tukma sa atong Ginoo. That's why, Philippians 1:27, nag-ingon, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Yan. NLT. Taas kayong NLT, no? Ingon niya, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. This is Paul talking. Ingon ni Paul, tarunga ang imong pagkinabuhi. Conduct yourselves. Tarunga ang padagan sa imong kinabuhi nga muhaom ka sa mayong balita ni Kristo Jesus. Ano bitaw? Para bisan na ako o wala ko, makita man tao, dili, madungog na ako, nga nagparugyod ka sa tawag sa Diyos sa imuha. Ngunang buti pasabot ni Paul, sa diya nagsulat siya sa taga Pilipos. Amen? Ngunang matang sa pagkinabuhi, usani sa importanteng bahin para mahimutang maayong ehemplo sa uban. Ikatulo, in your love. Isulat diha, number 3. In your love. This is all about how we relate, how we associate with others. It is also an important part of being an example. How you relate. Yun sa nimo pakiguban sa uban. How you relate. Usapon ni siya sa importanteng bahin para mahimutang maayong ihimplo sa uban. Mo na nga, ang pangutana, kana bang kauban ka sa uban? Are you a difficult person to be around? Kung ikaw ba mo apil sa grupo, unsa ka nga klaseng tao? Bugat?
Lisod? Ano bitaw? Are we demanding our own way? Inana ba ta nga klaseng tao? Kanang ginaporsige nato? Unsay atong gusto? Ang atong gusto mo'y matuman, ana? Are we manipulative? Kanabang pagnata sa grupo, gusto nato atuang tanang arangkada, atuang tanang pamaagi ang matuman? Inaana ba ta? Or are we flexible? Or are we open? Or are we an adjustable person? Are we loving? Are we patient with other people? Muna siyang pangutana. Oh. Lisod ba ka sabton? O dali ra ka masabtan? Ana siya. So when the Bible said, you need to be an example in your love, this is all about how we relate ourselves to other people. Oh. Muna kung uban nimo ang ubang mga tao, open ba ka? Adjustable ba ka? Masinabuton ba ka? Oh, mahigugmaon ba ka? Muna siyang mga daghang pangutana. The Lord Jesus Himself set us an example to follow. His love for us was and still is unconditional. Grabe na nga himplo. Nagipakita sa Ginoo sa ato as a model. Si Lord, model na to siya in love. Kay kita hangtod karon, gikan pa sa karaan, gigugmata niya. Hangtod karon, padayon nga iyang gugma, unconditional. Oh, daghan man tagkakulangon gyud mga brad, mga sis. Daghan tagkakulangon sa Ginoo. And yet, God never failed to love us. Even a second. Bisan segundo lang. Wag gyud mulunga ang pagtagad o paghigugma sa Dios sa atua. Bisan pa sa kadaghan natong kakulangon. Oh. Kaya ko ma-imagine ba, kung undangon sa Ginoo yang grasya sa ako, wala. Di ko kaabot aning idara. Di ko kaabot aning adlaw. Di ko kaabot aning orasa. Kung ugaling undangon sa Dios ang yang grasya para sa kuha. Muna every time, mubangon ko sa akong katri, una gina akong ginabuhat, ginapasalamatan ako ang Ginoo. Oh, ngano? Kay bago na po nga adlaw, yung gidugang sa akong kinabuhi, I cannot do it myself. Dili ko makapanganti, nga hantod ugma, mabuhi pa ko. Kining tanan grasya sa Diyos. Muna every time I rise up in the morning, una gyud na ko siya ginapasalamatan above anything else. Oh, salamatan ako siya, unya mga muyo din ko, nga tabangan ko niya throughout the day. Tagaan ko niya kaalam to decide on things. Tagaan ko niya o kanang katakos to do what is pleasing before Him. Muna akong prayer sa Ginoo kanunay, wisdom. Wisdom akong ginapangay sa Ginoo. Tagay ko kaalam, Lord, how to live this life. Kaya kung ako lang na magpatuyang raman ko. Pero kung ako'y kaalam gikan sa Ginoo, tabangan ko niya, giyahan ko niya, tutulan ko niya sa mga pamaagi na mahimo kong mapuslanon. Amen. That's why as Christians, we should follow Jesus' example to do our best to love people around us as Christian. No, tinuod na yung mga tao nga usahay very challenging gud kaayo higugmaon. Na yung mga tao inana. Na yung mga tao nga lisod kay sabton, lisod kay dalhon, lisod kayo umumahon. Na yung mga tao inana. Pero wala man tayo choice but to love them the way how the Lord loves us. Amen? Kaya, ingon nini, 1 John chapter 4, verse 7, nag-ingon siya dinhi, dear friends, ingon si John, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Si bisan kinsa nga nahigugma sa uban, iya siya sa Ginoo.
nakaila siya sa Diyos. Oh. Mabitaw kanang tao nga ang iyang kasing-kasing na putos sa kalagot o kasuko o pagdumot. Madungog ni mo na kung unsay mo gawas sa iyang baba. Once ang words gani mo gawas sa iyang baba, gikan na sa iyang kasing-kasing. Unsa ang kondisyon siyang kasing-kasing, mo gawas na sa iyang baba. Ngunang matagpulong nga mo gawas sa iyang baba, imo nang mailhan kung kini siya gikan ba sa Dios o dili. Kaya ang love mismo, it comes from God. That's why when we experience the love of God, we can never help ourselves but to love others as well. Tama? Kung atong masinati ang gugma sa Ginoo, wala tayo laing mahimo gawas sa pagigugma pud sa uban. Yes, tinuod, naa sila'y kapakyasan, naa sila'y kakulangon, pero tungod ka na sinati na to ang gugma sa Ginoo, kay gugma sa Dios gikan, ang gugma gikan sa Dios, nan kita mahigugma pud sa uban. Mo na ingon ni John. Kung sa ingon niya dinhi, dear friends, let us continue to love. Let us continue to love. Nganong word continue man? Yung sa'yo na lagi panahon, gadi kaganahan. Pero ang yun sa Bible, padayon yun ta. Isag di taganahan, nasakitan man ta, nasilo man ta. Pero yung ng Bible, padayon lang sa pagigugma, sa iyaha, sa uban. Kaya ang gugma, gikan sa Diyos. Ang tao nga mahigugma, nakaila sa Diyos. Ano niya din yun? Verse 8, but anyone who does not love, does not know God, for God is love. 1 John 4:8. Anyone who does not love, does not know God. Muna mo yung bisa pa bingon siya ka, ako gipadaygan ko sa Ginoo. If you cannot love others, you do not know God. Amen. Amen. That's why loving others is also a part of being an example. Amen? Amen. Hindi na ko madugay diha. Number 4, in your faith, sa imong pagtuo. Importante, mahimo kang implo sa imong pagtuo. Now, when we talk about faith, it is about our attitude towards God. Pag may pagtuo, mo niya nga itong kinaiya at tubangan sa Ginoo. Pagtuo. Ano bitaw? This is not only about our faith in God, but also our faithfulness to God. Pag may kag in your faith, you are an example to others. Kanang faith nga giingon diha, dili na siya nagisgot sa atong pagtuo sa Dios, kundi sa ato usab nga pagkamatinud-anon kaniya. Kay daghan man mga tao gatuo sa Dios, di lang matinud-anon. Hello? Mailani mo ang tao nga matinud-anon sa Ginoo. Kay iyang pagtuo sa Dios naibuhat pagsunod sa kasuguan sa Dios. Hello? Muna nga, daghang nagtuo sa Dios, pero pangitaon ang matinud-anon. Muna nga, sa dalang yun ng Bible, you need to be an example in your faith. This is not only about your faith in God, but this is also our faithfulness to God. Muna ang pangutana mo ni. When situations are getting worse, when things that happens to you are not nice, do you still trust God? Muna yung pangutana. Kung ang mga butang na hitabo sa imuha, di ni mo ganahan, magpabilin pa ka nga matinud-anon sa imong pagsalig sa Dios? O mo ngaab imong babao niya sig pangutana, Ginoo ngano man, ngano ako man. So muna yung pangutana, when situations are getting worse, when things that are happening to you are not nice according to you,
Do you still trust God? Do our daily actions reflect that we really believe that God is good even in times of our difficulties? Kana bang atong mga aksyon? Nagtudlo ba ang atong mga aksyon? Nga bisan lisod ang atong kahimtang, nagpapilintang masaligon sa Diyos? Kadagang mga tao, pag di na siya ganahan sa sitwasyon, mawala na siya sa Ginoo. Unsa man ni, oy, imbis nagdugay na ko sa PCCC, naunsa naman hinuni ang akong kinabuhi. Inani mo na siya. Pag nakita, naman ko tayo kaaway, ang tawag niya Satan. Pag nakita ni Satan that you're improving spiritually, babagan yun kaniya. Kaya ang misyon ni Satanas, pugngan lang ka nga masuod sa Ginoo. Kaya kabalo siya sa Satanas, pag masuod ka sa Ginoo, wala ka nang hahanapin pa. Because God is the all source. Oh, dili imong negosyo, brad, ang source nimo. Dili imong trabaho, ang source nimo. Ang Ginoo. Ayaw kalimot ana. Ayaw gyud kalimot ana, brad. Dili imong farm, ang source nimo. Dili imong kahawd, dili imong ka-bright. Dili ang mga tao sa imong palibot ang source nimo, ang Ginoo. Kay Kristiyano ka, si Lord ang source nimo. Muna, pag si Satanas makakita nga nagkakasuod ka sa Ginoo, kay naningkamot kang nagbantay sa imong pagkinabuhi para mahimot ang Ginoo sa imuha, kabulo si Satanas, pag malipay si God, i-bless ka ni God. Oh, i-bless ka ni God. Yang mga utana ka, yang ano lagi pastor hatod karo galisod man ko. Pumunta na mo sarili, nagmatinud-anon ba ka? Hello? Kaya ang Ginoo dili mailad. Hello? Dili mailad si Lord. Ang gitanaw ni Lord, dili ang imong attendance, ang imong heart. Ang imong heart ang gitanaw ni Lord. Unsang kahimtang sa imong heart, tinuod ba gyud ka? Tingili ka isa-isa lang ka sa kamot, pero paggawas nimo sa building, bahala na ka diha, Lord. Si Lord gatanaw pirmi sa atong heart. Remember that. O niya, ang issue sa atong kasing-kasing, mo'y basihan sa paglihok sa Ginoo. Muna kung tuhop kay ta sa kalibutan, dili kalihok ang Holy Spirit diya sa imo. Kanos amata, lihokon sa Espiritu Santo. Pagtuhop ta sa presensya sa Diyos. Amen? Hallelujah. That's why, ang Bible, nagpahinumdum nato, that is very important that we should be constantly growing in our faith in God so that others around us might be inspired by the way we live our faith. Amen? Kinanglan gag-grow gyud ta kada adlaw para ang mga tao gatanaw sa tuwa ma-inspire sila, madasig sila tungod sa atong matang sa pagsalig sa Diyos. Amen? Palakpakan na po na ito si Lord. Mingaw, Diyos na kayo. Ikalima, last na lang siguro ni, kay daghan man ng gisgutan. In your purity, ibalik sa verse 12, Dragon. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, number 1, in the way you live, number 2, in your love, number 3, in your faith, number 4, in your purity, number 5. In your purity is all about our moral or sexual purity. Muna gisgutan nini. Sana nag-iyon ng Bible purity, this is about our pure sexuality. Now listen to this. Being an example in purity should also be our goal as believer of the Lord. Goal po nato, paningkamutan nato, mahimutang putli sexually.
Ngunang pangutana, paminawa ni, is your sexuality either you are young or old according to godly principles? Kung sa pangutana, ang imo bang pagkalalaki o pagkababae, uyon ba sa Diyos nun nga mga prinsipyo? Sa imong pagpadagan, sa imong pagkababae, sa imong pagpadagan, sa imong pagkalalaki, either single ka or married, ang imong pagpadagan sa pagkinabuhi, ihimplo ba sa uban? Ano bitaw? Sa mga single, nga naa dinhi, paminaw pagayo, are you careful or cautious in your relationships, especially with opposite sex? Ana, careful ba ka? Sa imong relasyon sa opposite sex. Now, there is a saying, true love waits. Kadungog mo ana, para ni sa mga young people, true love waits. Ang tinud gagugma mo huwat. Dili maguna-una. Ilawom sa mangga. Ang tinud gagugma maghuwat. Kaya ang Diyos na plano. Amen. Amen. That's why believing that true love waits is declaring our commitment not only to God, but also to ourselves, to our families, to our future husband or wife, and even to our future children to be sexually pure until the day we enter into marriage. Mo nang true love waits. Kung ikaw ako, mga batano, nagtuta, ang tinud gagugma muhuwat gyud, buti pasabot, nga sa atong pagtuo, nga muhuwat gyud ta, sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, kini siya pagkonfirma, pagpamatuod, nga committed ta sa Ginoo, sa atong kagalingon, sa atong future nga mates, o sa atong future nga mga anak, nga magpabilin tang putli, hantod sa adlaw nga musulod ta sa kaminyoon. Di ni siya lalim. Pero kini ang requirement ni God for us to become a good example to other people. Kita ako sa akong kinabuhi ko, Ginoo, kung unta ba, sayo-sayo ko na kasabot sa imong plano. Wala gyud unta ko musuong atong mga higayon nga nagkadipo-dipo ko og padagan sa akong kinabuhi as young people. Dili man mayo ang istorya sa akong kinabuhi, if I may say it, Your Honor. Badlungon sad ko sama sa ubang mga batanon. Wala ko'y pakialam unsay mahitabo sa akong kinabuhi. Kay wala man ko'y Ginoo sa unang panahon. Pero pagkailan ako sa Ginoo, gimahayan ako ang tanan ni ko Ginoo, mapasaylo ba ko nimo Lord? Ingon siya, yes. Koy salamat. Salamat Lord, kay wa ka magtanaw sa akong past. Kundi nagplano ka para sa akong good future. Munang gisaligan ako ang Diyos. Kay saya nakakuha ko og kumpiyansa ba. Sa Ginoo nakakuha ko og kanang kadasig nga mag-alagad. Kay kung akong basihan ang istorya sa mga tao, maniskurahi man ko. Kay namay mga tao mingon di makaangayan. Wali-wali ka. Sa una, inana ka sa una. Mauti mong lagi sa una, maut akong gawi. Wa pa man ko'y Ginoo. Pero karon nga na ako ng Ginoo, I waited upon the Lord. Amen. Because I believe that God's plan is the best plan for my better future. Amen. Hallelujah. That's why we strive to remain pure as children of God. Because we believe that God's plan is still the best plan to ensure our better future. Amen? Kaya sabi, sa verse 15, ibalik na God, 1 Timothy chapter 4, tanawang verse 15. Kung sa ingon niya, give your complete attention to these matters. Tanawang, sige ingon niya. Ibalik ang verse palihog. Verse 15.
Sa man mo nag-istoryahan na mo diha. Give your complete attention to these matters. Why? Nganong giingnan ta sa Ginoo? Katutukan gyud nato ning mga butanga pag-ayo. Why? Because who we are, listen, who we are has greater impact in people's lives than what we do. Who we are. Who we are is better. It creates greater impact to others than what we do. That's why if we try to think about those people who have affected us the most, we will discover that it is the quality of their lives, the quality of their character, the quality of their attitude that made the biggest influence in us. Not their talent, not their abilities, whether they are a singer, a good preacher. It's not. That will affect us and influence us. If we look around, it is their patience, it is their humility, it is their kindness, it is their good heart, their compassion and goodness that influence us. Tama ba? Nabo ko ka-istorya? Kaya nagpatuyang na ko niya, way ka-istorya. Kaya nabitawang kung mulingi ta sa atong kagahapon, makita nato anong nahimo tang Kristiyano, na may mga tao na ka-influensya gyud sa ato. Kung sa'y makadungog kong testimony, unsa ra gud mi nga naa mi diri, nya ganian mi ninyo, ni gasto pa mo krudo, gasolina, kamo pa'y nagpainit, para tuyuan lang mi ninyo, unsa di ay mi. So makita nato, di lang ilang kahawd mo kanta, kahawd mo wali, ang ilang pagkabuutan, ang ilang pagkamaayo, mo'y naka-influensya sa ato. Muna ko obserbahan ito mga tao, bitaw sa atong palibot, ang mga tao nga buutan, dako sila og kahimuan sa ato, nganong kita nadasig sa pagduol sa Ginoo. Ang ilang mga sakripisyo, ang ilang pagpailob sa ato, bitaw, lima kabalik-balikan ka, isimbalay ka pirmi, niya mo absent pa ka, musibat pagyud ka, pero balikan gihapon ka, limang ka ana. Kung pag-abot sa adlaw, we will discover na the goodness of these people really affect me. Naka-epekto yun sa kuha. Munang karon ni ako, nag-alagad ko sa Ginoo. Kaya, sabi sa verse 16, ibutang ang verse 16, sunod ato nga verse, siya, keep a close watch on how you live. And on your teaching. Pagbasa na ko ani, sige una-una ba? Kung sa ibot, ipasabot ni Apostle Paul. Sa diyan nag-ingon siya, keep a close watch on how you live and on your teaching. Ano nag-ingon si Apostle Paul ani? Murag nag-ingon si Apostle Paul sa ako ba? Ding, don't just do ministry. Live your ministry. In other words, ningon si Apostle Paul sa kuwa, don't just preach. Live what you preach. Muna ako nasabdan. Ani pagkasultiha. Isa, keep a close watch on how you live and on your teaching. Murag si Paul nag-ingon sa kuha ba? O sa atong tanan. Murag siya nag-ingon ba? Nga, don't just preach, don't just teach, live what you teach. That's why, as Christian, our lives should be a living message. So, muna ako nasabdan. When Paul said this, siya, keep close watch on how you live and on your teaching, si Paul murag nagsulti sa kuha ba, ang imo man kong kinabuhi ding living message na para sa uban. Ang imong gawi, mo'y buhi nga mensahe. Dili ang kagwapo ni mumuwali. Ang matang sa imong kinabuhi, mas importante nga wali. Muna ginatudlo na to sa atong training that the best preaching is a new life that you receive from God. Ang pinakagwapong wali,
kanang kausaban niabot sa imo. Dili nang kahawd sa bersikulo. Mangyamid man ang tao, maminaw nimo, hawd kag bersikulo, nya palahubog yapon ka. Mangyamid man tang mayra na siya mawali, tanawang kinabuhi, hiwi, wala na sila. Muna si Paul nag-ingon siya, keep a close watch on how you live and the manner of your preaching. Nakuha na to? Buti pa sa puti Apostol Paul, ayaw lang pag imong ministry, ikinabuhi ang imong ministry. Amen? Because we are a living message to the people around us. Ang imong kinabuhi, buhi nga mensahe para sa uban. Oh. Makakita ang mga tao, unsa ka importante ang Ginoo, tungod kay makita nila sa imo ang imong kadasig sa pag-abot sa simbahanan. Oh. Tanawa, ang atong sugod sa simba alas 8, pero ikaw alas 7:30 pa lang naana. Pag ako'y dili Kristiyano, ang ako makita sa imo ang kaimportante sa pag-alagad sa Ginoo. Pero kung moabot ko diri alas 9 na, unsay makita sa mga tao sa ako, alas 8 nagsugod, alas 9 ko niabot. Unsay makita sa mga tao, para anan niyang Kristanuha, ang pagduol sa simbahan, dili siya inana ka-importante. Oh, ulahi man siya niabot. Oh. Kung ulahi ko pirmi sa buluhaton sa Ginoo, I am telling the world that God is not my priority. Oh. Di ba? Kay kung priority na to bitaw, pag saan ang maligog dagat, kadlawon pa, maglungag naman ta. Hello. Wala nagyug ko kay istoryahan mo. Tama ba? Mao na nga itong kinabuhi, minsahe ni siya. How you live is a living message to others. That's why, ingon ang Bible, be careful. Amen? So, muna si Paul sa 1 Corinthians 4:16. Gambay na lang yun nga verse. Last naman siguro na nga verse. 1 Corinthians 4:16, ibutan na God. Ingon si Apostle Paul, so I urge you, imitate me. Simple kayo, no? So I urge you, imitate me. Siya, dasigon na mo, sunduga ko ninyo. Unsay buti pasabot ni Paul? Ingon ko sa Ginoo, unsay buti pasabot ni Paul? Ingon siya, dasigon na mo, sunduga ko ninyo. Sa diyang nabasahan ko ni, I begin to search the life of Apostle Paul. Nga nakita na ko, regarding Paul's relationship with God, Paul worked so hard to make his relationship with God growing. Nakita na ko si Apostle Paul, basta kalabot sa iyang relasyon sa Ginoo, grabing paningkamot niya, nga motubo siya permi sa iyang relasyon sa Ginoo. This is what I believe. Ningon siya, imitate me. Oh. Kaya gisadihan ako ang life ni Paul, walay panahon nga nasipyat siya sa pagduol niya sa Ginoo. Kung imong basahon ng Bible, mga sinulat ni Paul, murag walay oras ba nga wala siya sa presensya sa Ginoo. Yan muna ako nakita ka Apostle Paul. Muna ka, sa diningon si Paul, imitate me, ang na-picture na ko sa akong mind. Murag si Paul nag-ingon sa ko ba, ding, work hard. Imitate me by working hard. Not just to maintain our relationship with God, but to make it growing every day. Muna ako nasabtan. Why? So that our lives will become a display. Our life character, our life attitude will become a display to other people in every situation. Oh, bisan na kasi mong trabahoan, dili mawala nga Christian ka. Nakasay mong negosyo, dili mawala nga Christian ka. Ngunit po pasabot ni Paul, imitate me. Oh, sa panahon si Paul na siya negosyo, pero mawala ang Ginoo sa iya.
Una gyud si Lord. Kay kabulo si Apostle Paul, si Lord ang source. Amen? That's why we need to imitate Paul in order for us to become a living example for others to follow. Now, na ako'y nabasahan ng story to help us understand deeper about what the scripture mean. 1967, si Doug Nichols, o saan siya ka-missionary? Doug Nichols, Amerikano. Gipadala siya sa India. Pag-abot niya sa India, as he was beginning to study the language of India, serious kay siya nagtuon hangtod gabi, gatuon gid siya para makakatpon siya sa lugar, sa pinulungan, sa lugar ganyan gatuan, India. One day, tunga-tunga siya yung study sa lingwahe sa India, nagkasakit siya og TB, tuberculosis. So, gi-admit siya sa ka-hospital para matambalan o niya maayo, para makapadayon sa siyang misyon. What happened is that, sa so, na-admit siya sa ka-hospital, medyo karaan ng hospital. Unya katong hospital para lang to sa mga TB nga issue. So tanan dito, pag abot ni Doug Nichols, tanaw niya, siyempre Amerikano siya. Pag abot dito, uy, nga lama-lama naman yung hospitala, ang unlan ni Higdamor, nanimaho ng aslom. Murag, as an American person, dili siya komportable. Unya, gikan sa bunta nga to gabi, mabuntagan lang, gapulihan na yung ubo ang mga pasyente, apil siya. So dagang panahon, dili igo ang iyang pahulay o katulog. Dili siya komportable sa sitwasyon. Unya ingon siya, Ginoo, ngano mang naabot ko dire ning hospital? Mutana siya, mag-mission man ako para sa nyawa ng India. Nganong hospital man ko, Lord? Wasa kasabot sa sugod. Until one night, wala siya tulog, mga 2:00 na sa kadlawon. Sa grabing ubo, imbes hapit na siya magduka, makatulog, mukalit ang ubo ang iyang tapad, makurat siya. Siya po, muubo po, labi nagkadlaw na. So, wa siya tarong pahuway. Hangtod nga, usa ka kadlawon, naka-observe siya sa unahan nga katri, nga naitigulang na gyud, medyo kakango-kango na gyud. Naningkamot na tigulang ang bangon sa katri. Ito kung kay kulang na siya kusog, kay tigulang na nagbaltianon pa. Nahulog siya siyang katri. Unya ni try siya kamang, kay mo ato di siya CR. Kay gibati tingali siya kay hion or ka anon. Di action siya kamang tungod kay weak na gyud kay siya, luya na. Naka-poop siya sa salong. Ano lang na to ha? Kasabot ba mo? So naka-poop siya sa salong. Karon kay di man niya mahipos og so nangalimyon ang fragrance sa iyang poop sa tibok kwarto sa ospital, sa ward. Di kabad-kabad og dagan ang mga nurses para i-rescue ang tigulang. So nakapop na siya, di nagkatag na dito, di gihinluan sa mga nurse. Suko kayong usa ka nurse, nagilaparo ang tiguang. Tak! Ininjan man, so dito. Okay, balo. Basta nasuko, gilaparo ang pasyente. Loy kayo. Ang tod, gihinluan siya, gitrapuhan, gihugasan siya, gipahigda siya balik sa iyang katri. Naobserbahan ni Doug Collins ang panghitabo. So, hilom-hilom lang siya, ga-observe siya sa palibot. Hangtod, nakatulog siya. And the following day, kadlawon gyapon. Nakita na po niyang tigulang ni attempt na po bangon. You know what he did? Giadto ni Doug Collins, giadto niyang tigulang, gialalayan niya. Alalayan niya. Para makaadto sa CR, pagkabot sa CR, nakahuman siya dito sa iyang tuyo, gialalayan na po ni Doug Collins, balik nga to sa higdaanan ang tigulang. Humana na, balik sa siyang katri. Wala kabalo si Doug Collins sa epekto sa gibuhat niya. Itabangan lang niya ang tigulang. The following day, dunay ni duol sa iyahang nga Indian.
nga nangayo atong trucks nga iyang gipanghatag sa sugod nga di dawaton. Mura bang nimo, "Wa kay alam man ang Ginoo nimo." Pero karon this time, human yung gitabangan atong tigulang. Nangayo atong basahon. Book of John, basahon. Ana, sugod na ni siya na si Dag Collins na giduol. Pisa na mga doktor ug nurses, apil na ngayo og truck sa iyaha ka ng mga basahon ba? Hangtod niligid ang panahon nga iyang nadala ang halos tibok ospital sa pagdawat sa Ginoo as their Lord and Savior. It was a revival. Not sa India, but in the hospital where sick people are many. Oh, so yung si Dag Collins, Ginoo, ngano naman nga, sila na may budol sa kuha. Murag sila na may mohangyo nga magpatudlo sa kuha. May tungod sa imuha. Unsa may gihimo na ko Ginoo? Di ba kumay mag-uuli? Di ba sa kumayo kayo? Di ko kayo articulate, inigwali. Unya, karon apa ko'y sakit. Ana, pero ngano man, ang akong gihimo katuro magitabangan ako ang tigulang. Yung anong ninaani naman, open naman kay sila. Dag Collins begin to realize that it was his life, the good things he did to the old man become a living example for the people around him. Oh. So, what happened is, dito nagsugod ang revival sa India. Sa usa ka simpleng buhat, gikan sa putli nga kasing-kasing, kansang pangandoy, pahimutan ang Diyos, bisan sa simple nga gawi sa kinabuhi. Tabang. Ano bitaw? Muna nga, diri, makita nato ba nga, dili ang abilidad ni Dag Collins, dili ang talent, dili ang kahanas, kundi lang iyang kabuutan nga nitabang sa uban na himong panalangin, na himong modelo sa uban. Kaya, verse 16, ibutan ako palihog, mag-end ko ani. Ang tinuday nga result, kung kita mahimong buhing mensahe sa uban, revival yun. Tanawa, ingon ang verse 16, keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true on what is right. Kita mo sige, right? Right. Magmatinud-anon ta kung unsay insakto. Amen. Ngano man, unsay rason? For the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. What does it mean? Great harvest. Ako nasabtan ani, murabag, ang gisulti ni Apostol Paul sa kuha ani nga bersikulo, mura siyang nag-ingon ba? Our priority is to give a careful attention on how we live and what we teach. Because when we are careful on how we live, not only we will be saved, but those who hear our message and see the changes in us as an example will also be saved. That will result great harvest. So ang pangutana, gusto ba ka makadala og kalag sa Ginoo? Be an example. A good example. Iswat God, asa ta mahimong good example? In the way we say, in the way we see, number 1. And also how we say it. Number 2, how we live. Number 3, in your love. Number 4, in your faith. And last but not the least, in your purity. Kung ato ning seryosohon kini nga mga area sa atong kinabuhi, gamiton ta sa Ginoo nga ehemplo para sa uban. Aron dili lang kita ang maluwas, kundi kadtong mga palibot nato nga nagtanaw sa ato, makasinati usab sa kaluwasan. Amen?
Amen. This is what being an example is all about. Now, nauman-human ako, so, unsay atong buhaton? So, atong seryosohon ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Himo na atong goal nga di lang tayo makaabot sa simbahan. Atong ugmaron pag-ayo ang atong relasyon sa Ginoo. Aron tabangan ta sa Dios. Tultulan ta sa Dios. Aron usbon ta sa Dios. Aron mahimutang ihemplo sa uban. Amen.